ngayon sa social media ang bangkay ng isang OFW na pinag-aagawan di umano ng pamilya dahil sa malaking insurance at benepisyo na makuha nito. Ayon sa balita, tubong Mindanao umano itong ating kababayan, may asawa pero hindi sila kasal. Nagdesisyon umano itong magtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia bilang isang domestic helper. Pero sa kasamaan palad, sa loob lamang ng 3 buwang paninilbihan, inatake umano ito sa puso o si kabayan na isugod pa umano ito sa ospital na koma, pero lumipas lamang ang ilang mga araw, binawian daw ito ng buhay. Ayon pa sa salaysay ng isa sa mga advocate ng mga OFW sordo sa Lanap, na pag-alaman umano nila na nagkakagulo ngayon ang pamilya nitong ating kababayan dahil sa mga benepisyo ni kabayan. Sa halip daw sana na magdadalamhati dahil sa biglaan ng pagkawala nito, nag-aaway umano ngayon ang pamilya, nagkakagulo. Matapos na mapag-alaman, na-insured itong ating kabayan sa ilalim ng New Agency Hired Compulsory Insurance kung saan ang isang OFW na namatay ay makakakuha ng 10,000 USD dollar na katumbas ng 580,000 pesos plus 120,000 pesos mula sa uwa na naging dahilan kung bakit pinag-aagawan umano ngayon ang bangkay ni kabayan ng kanyang magulang at ng live-in partner na ama ng kanyang nag-iisang anak na minor de edad. Para sa karagdagan pang impormasyon, narito ang video. Inatake po siya, dinala po sa ospital. So dinala po siya sa ospital, ang mas matindi. Dineclare po siya na brain damage na. So namatay si kabayan, ito ang masakit at malungkot. Nung nalaman nila na mayroong involved po dyan na pera, nag-away-away ditong pamilya dahil nga po mismo yung $10,000. Mukhang pera din tayo lahat kasi lalo na yung nanay doon. Mayroon pa, may SSS pa, may OWAM benefits yan di ba? Marami makukuha. In short, sabi niya, more or less, nasa 1.5. Of course, ang gobyerno magbibigay pa yan, lalong-lalo na kung medyo maingay yung pagkamatay mo. So ngayon ang tanong, saan mapupunta ang 10,000 na yan kung kanino mapupunta ang benepisyo nito? So dito ngayon sa case ni kabayan, grabe ito, nakakalungkot, ito nakakapanlumo na may mga kababayan po tayo. Kahit ano pa man gagawin po natin, hindi na po natin may babalik po ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya mismo, ating pong pinapaabot, lalong-lalo na dito sa mga magulang po dyan na nag-away-away. Kasi ganito, ang mas matindi pa doon, may ka-live-in partner ito. Ibig sabihin po dyan, may kinakasama ito, may anak sila, minor de edad. So ngayon ang tanong, saan mapupunta ang 10,000 na yan na US dollars na medical insurance? Sa asawa pa? O naiwan doon sa anak? O sa mga magulang? Ito yung isa sa pinaka-nakakatakot na katotohanan mga kababayan. Mas interesado pa ang mga naiwan sa pera kaysa bangkay. Pero kung wala sigurong pera si kabayan, hindi siguro ito pag-aagawan ng pamilya. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Kaya bilang isang OFW kabayan, kung kayo ang tatanungin bilang isang OFW, sino ang may karapatan na tumanggap sa bangkay at mga benepisyo ni kabayan? Ang magulang ba o ang live-in partner na ama ng anak ni kabayan? Pakikomento ang inyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.